Hello, magandang araw, no? So, as of this recording, patulog na ako kasi umaga na eh. Anyway, update tayo, no? Dito sa page ni Attorney Savvy, nag-update ka pala ng ano mo, ng rehistro ng sasakyan mo. Ito yun, men, no? Di ba? Inano ni Attorney Savvy eh. Ayan, no? Renewal of registration. Ba nag-update kami. Pero 'di ba, naka-alarma 'to eh. Bakit nung papa-update sa sa LTO? Ba't parang hindi 'di ba dapat maa-alerto sila doon? Hindi paano ba nagwo-work yung yung sa HPG? Paano ba siya nagwo-work? Na 'di ba pag naka-alarma, paano siya nakapag-renew? Ay alam ko i-inspect muna 'yan, 'di ba? Parang may butas naman doon sa batas. Hindi, wait lang. Paki-explain sa akin ha. Kasi 'di ba nagpa-alarma nagpa-alarma LTO. Bakit ito nakapag-renew? Ayan oh, renewal daw. Ito yung eh. Si Attorney Sabi ang nag-ano nito ha, nag-publish. Ayan oh. Nakalagay Francis Leo Antonio Marcos. Renewal. Online renewal. Sa Las Piñas. Renewal of registration. Done. Pa-renew siya ha. Ba't mo kaya paparenew yan? Para, ano, pwede mo nang maisangla. Pero naka-alarma pa rin to, di ba? Anyway, tapos ito pa oh, Sir Norman Culaong, ito pa. Bakit yung, excuse me, ba't yung date of birth mo dito naging 1986? Bumata kami na. Naging October 28, 1986. Di ba, men? Paiba-iba ng birthday daw. May September, may December, parehas 1979. Pero sa rehistro ng auto mo, October 28, 1986. Pucha, ano ba talaga kaibigan? Kung honest mistake ito, wow, fatal error to. Hindi to dapat ginagawa ng isang batikang manloloko. Ano ang point bakit nag-iba ang birthday mo? Kaya talaga yung pagkatao ni Sir Norman Mangusin, no, talagang punong-puno siya ng anomalya. Ano ba 'yan, sir? Tapos ito, no, merong inano dito si Delig Parinyo ka. Saan mo yun? Wait lang, wag mo na to. Yung kay, dun muna tayo kay Mighty Manong. Kasi ito si Food Genius kasi, na-monitor ka doon sa Isabela. Tingnan natin yung ni Food Genius ha. Wala ka talagang takas kay Sir Food Genius eh. Tingnan natin. Ikaw daw ay nagmamaneho daw ng E150 yun ha. Ford E150. Yun yung pinaraffle mo na dati. Naalala mo yon? Pinaraffle mo na yon na kunyari ay ibibigay mo yun sa supporter mo pero ang nabigyan mo doon yung pulis na taga Isabela. 'Di ba? Sana ba yung ano? Meron dito eh. Aha. Wait lang ha. Hmm. Ayan oh. Nakita ka daw. Ito yung kaninang umaga na ilagay ko eh. Nakita kita sa Burgos, General Aguinaldo Road, ang Batali. Kumpleto yung no? Ikaw nagmamaneho ng Black E150 mo. Plate number NIP 557. Tapos ito,
sinabi ni Mighty Manong yan eh. I mean, medyo nagkamali si Mighty Manong dito kasi ang nakalagay dito F-150. Pero sa bagay yung comment kasi F-150. F-150 is pick-up truck, di ba? Yung E-150 yung parang van yun eh. Ito yung nasa video ni Mighty Manong. May joker ba dyan, sir? Wala eh. Naghahanap tayo. Ito, may ano. Boss Efrem, bakit hindi tinanggap ni Nanay nakita ka raw ni Fuji News? Ang nakalagay kasi dito sa comment, Boss FLM, bakit hindi tinanggap ni Nanay Dolores ng 300k yung Ford mo? Sinasangla kasi nakita ka raw ni Food Genius na the drive ng Ford E150 dapat ito, pero F150 yung nakalagay eh. Yung E150 mo na itim sa Ambatali Ramon Isabela. Boss Efrem, bakit hindi tinanggap ni Nanay nakita ka raw ni Fuji News? Pinabasa. Drive ng board na itim sa Ambatali, Isabela. Ha? Pinagsasabi mo. Siyo nga. Pero ang ano niya na, ano, ang lata niya na, ano, wala na siyang energy masyado. Parang feeling ko tamad na ito eh. Pero nagla-live na lang siya dahil kailangan. 'Di ba? Umaasa pa rin siya na makukuha niya yung sweldo niya sa YouTube. Pero may dahil na I don't know, no, speculations lang 'yun eh. Actually hindi siya speculation. Galing naman siya sa reliable source na hindi niya daw talaga makuha yung sweldo niya sa YouTube. Unless na kasi si Casper pinapa-apply na daw niya di umano eh ng bagong account eh. Parang kaya kailangan niya si Casper, yung account ni Casper ang ilalagay diyan sa YouTube. Kasi may dahilan kung ba't hindi niya ma-withdraw yung yung sweldo niya sa YouTube. Yun sa reliable source ha. Yun ang parang hindi pa talaga siya sumisweldo. Pero kung makikita nyo dito sa niya, alam mo yung napipilitan na lang siya na mag-live. Parang siguro umaasa siya one day, no, yung nalikom niya sa YouTube, makukuha niya. Mukhang malaki-laki na rin naman ang sound nito. Mukhang 100,000 din eh. 'Di ba? Kaya lang men, halata na sa katawan mo na yung alam mo yung tamad na tamad ka na talaga. Na kung meron ka lang ibang makukunan ng income, yun na lang ang gagawin mo. Ano na siya eh. Ito yung mukha ng ganyan ang itsura ko yung pagka nagtatrabaho ako. Na yung hindi ko na kaya. Yung kailangan na lang talaga. Ang gumagalaw na lang sa akin yung kamay ko na lang. Wala na yung wish ko dun sa trabaho. Ito yung itsura ng isang empleyado na Friday na. Yung 30 minutes na lang uuwi na. Di ba? Pero need kailangan di ba? Baka one day ma-withdraw yung yung sweldo sa YouTube. Anyway, next tayo, no. Ano po 'yung mga pinagpo-post ni ni Fujins ba? May may endorsement ka sa Rao. Francis Leo Marcos nagkabit ng dashcam sa Bataan dashcam. Anong kotse yung pinagkabitan mo niyan, men? Ba't sa Bataan pa? Dun sa mga kaibigan ko, kung gusto niyo magpakabit ng Bataan dashcam, dito na kayo magpakabit. Ayan. Napaka naman. Napaka awkward naman na gawin sa bagay. Well, kung ako din naman ang may kung ako din naman ang may negosyo, no? Sa bagay, sikat ito eh. Sikat itong pero parang ang awkward niya gamitin na endorser, no? Napaka-awkward gamitin mo endorser bagamat sikat siya, kayo papayag kayo yung business niyo, ito yung magpo-promote. Well, yung kasi sikat no. Pwede naman siguro kahit konti.
Hindi kayo malasin yung negosyo mo dyan, ma'am. Si Sir Norman Mangusin yung ano. Ano tong natulala na naman sa tanong sa YT's ko uploading? Tingnan nga natin. Ito yung sinasabi nyo na si Sarila yung nagla-live. Ito siya yung nagla-live dati sa ano. Siya yung nagla-live dati sa ano. Ako daw ito. Ano ba? Hindi ako yan. Si Sariolen yan. Gonzalez once again. Yun, so guys, Siya yung nagla-live si Sariolen sa Food Genius channel. Ito na. Pinapakita na yung Boss M. Asan niya? Oh, yun na nga, di ba? Ito yung nakikita ko na dati nun. Sinasabi na ni Food Genius, ito yun, oh. Yung nakalakos na ano, yung Boss M daw. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit tanongin nyo ng tanongin yan, hindi ko, nung nalaman ko nga yan huwag na natin tanongin kung sino yan, ano, yung pangalan. Kahit tingnan nyo nga lang, kayo kilala nyo ba yan? Ako hindi ko naman kilala to Kahit nung nalaman ko na halimbawa na isabi na sa akin kung sino yung Boss M na yan, nakita ko na ito. Siguro 2 weeks ago, saka lang nalaman ko na yan yung Boss M. 'Di ba? Nakikita ko na sa GC yung picture nito. Na yan nga daw. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit tanong kayo ng tanong, sino yung Boss M, at sabihin ko sa inyo, hindi nyo rin makikilala Ako nga, hindi ko maliban na lang kung ano ba to, sikat ba to si Sir? Hindi ko siya kilala talaga, to be honest. Pati yung name niya, hindi naman. Kaya nga, kahit tanongin nyo 'di ba? Tanong kayo ng tanong, o ngayon nakita nyo na kung sino yan. Kilala nyo ba? Hindi rin 'di ba? Actually, alam ko na yung name nito, nakalimutan ko lang kasi hindi naman talaga siya hindi siya katulad ng celebrity na let's say pag sinabi mong si Boss M ay si Jinggoy Estrada. Siya pala, 'di ba? May agad dahil kilala mo na pero ito hindi. Maliban na lang kung siguro kung taong kasino kayo siguro, baka kilala nyo siya. Diba? Next tayo, next. Ilang bulto kaya ang binyahe ni Casper at ang tagal? Wala nga si Casper, Baka mamaya hindi na kasi bumalik yun, di ba? Ito. Ito yan rin yata kay Mighty Manong May joker ba dyan? Ito kay Mighty Manong, Wala ito rin yun. Naghahanap tayo. Ito, may Boss Efrem, bakit hindi tinanggap ni nakita ka raw ni Genius na drive ng board na itim sa Ambatali, Isabela? Ha? Pinagsasabi mo. Syunga. Wala na, tamad na. Ito yung kay Mighty Manong din pala, same lang. Di ba? Bakit hindi tinanggap ni Nanay Dolores yung ng 300k yung Ford? Kaya siguro ni-renew nila, Tingnan na to. Ano na naman to? Sa January, ready na daw po ba kayo? Eto nga. Paano ko yung yung Panginoon mong si Makadede ang makulong? Paano? Anong gagawin mo? Ano sabi doon sa comment? Makukulong na daw. Makukulong na daw po kayo sa January. Ready na daw po ba kayo? Alam nyo po na bawal nagda-diagnose sa mga tao, lalo mental disorder, kung hindi kayo doktor. Pwede po kayong makulong na naman. Ano sabi, makukulong ka na sa January, ready na daw po ba kayo? Eto nga. Paano ko yung yung Panginoon mong si Makadede ang makulong? Medyo naghahanghang na siya, Hindi na siya yung witty Norman Mangusin dati, na ang bilis makaisip ng pangrebat. Parang hindi na talaga hindi na nagana talaga yung yung kanyang sistema. Ano gagawin mo? Hindi ka ba excited? Yung mga kaso nila sa akin, 1,000,000% madidismiss yun. Yun ay walang basis. Sila ang unang tumarantado sa akin. Okay, gumanti. Alam niyo yung ugali ni
Ni Sir Norman Mangusina, oo, oo, oo. Yung ganon, ano yun eh, sign yun na hindi siya confident sa sinasabi niya eh. Kasi yung pagsabi ng oo, parang nasa isip niya doon, nagdududa yung nakikinig sa kanya. Para bang, ano yung pang self-soothing kasi yun eh. Oo. Parang siya yung mismo nagbabalidate sa sarili niya. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya confident sa sinasabi niya. Parang, kumbaga, parang naka-mindset na sa kanya, tama ba yung term? Whatever. Parang nakakalibrate na sa utak niya na every time nagsasalita siya, hindi naniniwala yung tao. Kaya, oo. Kasi nga, alam niya sa sarili niya na malaki ang possibilities na hindi totoo yung sinasabi niya. Ganyan ako minsan pagka, obserbahan niyo ang sarili niyo, no? Kahit, alibawa, pag niloloko mo yung, alibawa, nagbibiruan kayo ng kabarkada niyo, pag, alibawa, kayo, di ba, pag magkakaibigan kayo, naglolokohan kayo, pare, nakita ko yung ex mo, oo. Kayo, no? Subconsciously, nasasabi mo yon. Kasi nga, alam mong niloloko mo lang yung kabarkada mo. Kahit wala naman sinasabi yung kabarkada mo, di ba? Yun yung reaction na ganyan, oo. Every time na nagsasalita yan, ganyan, kasi hindi siya confident sa sinasabi niya. Kailangan niya ng validation. Inunahan ko sila sa kaso. Nagets mo? Yung sa kanila, walang prima facie evidence. Oo. Yung sasabihin nila, diniscord ko yung plate number na sasakyan at yung bahay. Tanga. Natural. Yun yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa bahay ko. Natural, ipahanap ko. Sir, hindi naman issue yung pagpapahanap mo doon sa sasakyan eh. Ang issue doon, pinakita mo sa publiko, ano ba? Ginagago mo naman kami! Paulit-ulit na lang yung dahilan eh. Yung pagpapahanap mo doon sa sasakyan, hindi issue yun. Hindi naman nalalabag ang data privacy doon eh. Nalabag yung data privacy nung pinangalandakan mo sa social media yung yung detalye ng sasakyan. Ginagago talaga tayo na ito eh. Sir naman, ano ba? Inaantok na kasi po ako kaya kailangan ko medyo magising. May CCTV footage yun eh. May report pa yung buong subdivision. Hindi niya nakukuha yung yung kasong Data Privacy Act. Parang ganito, no? Yung pag-alam ng detalye ng isa sa mga paglabag sa Data Privacy Act, pagka alam niyo yung kasi nurse ako eh, 'di ba? Alam niyo yung chart ng pasyente. 'Di ba nakalagay doon? Pag yun ay isinare mo sa iba, pwede ka i-demanda doon. Doon sa detalye nung pasyente. Pero kung ikaw ay doktor at pwede mong tingnan 'yon. Yung pagtingin kasi doon, hindi naman hindi naman problema 'yon kasi kailangan nga ng kahit doktor, kailangan yung medical history mo para ma-diagnose ka. Ito, lang po ito ha, analogy to, baka sabihin niyo, alayo naman na sinasabi mo. Hindi, analogy ito. Yung doktor kasi, pag tinitingnan yung chart ng pasyente, kailangan malaman niya history. May history ka ba na surgery? Meron ka bang history ng ibang sakit? Meron ka bang AIDS? Mga ganon. Para kung magbibigay ng treatment or drug sa yung doktor, hindi magkokontra, walang contraindication na mangyayari na alam niya na, ibig sabihin pero the moment na yung doktor na yan, pag shinare niya yung information sa publiko regarding dun sa medical history mo, paglabag yun sa Data Privacy Act. Sa psychiatrist din, ganun, di ba? Alam mo, meron tinatawag na patient-doctor relationship eh. Yung pag ikaw ay psychiatrist or di ba nag-uusap kayo, nag-share sa'yo ng problema yung pasyente mo, pwede yon, di ba? Pero pag ikinuwento mo yun sa iba, dun ka mayayari. Kaya nga, yung kay Vice Ganda, hindi ako naniniwala dun sa kinuwento daw ng psychiatrist nila na yung sinabi daw ni Ayon ay puro daw tungkol sa kanya. Hindi pwede mangyari yun sa
sa doktor na ikikwento mo sa iba. Kahit pa sabi mong kamag-anak mo yun. Di ba? Parang ganito yun, ano. Dahil ikaw, kailangan mo talaga malaman kung sino yung nag-ano sa'yo. Walang problema naman doon sa tingin ko. Kasi, nakuha yung plate number nung di umano'y nagbanta sa buhay mo, di ba? Nagigets naman namin yon. Ang hindi pasok do sa palusot mo, yung binroadcast mo pa yung yung detalye. Kung makuha mo man yung details nung sa'yo, nung nagpahanap or yung sumugod sa'yo, gagamitin mo yon para magsumbong sa pulis. 'Di ba? Hindi yung i-broadcast sa buong Pilipinas. Ano ba, sir? Yun yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa bahay ko. Natural, ipahanap ko. Hindi naman sinisita yung pagpapahanap mo eh. Tanga kasi yung dahilan eh. Ano ba? May CCTV footage yun eh. At may report pa yung buong subdivision. May report din yung guard, may logbook pa na nagpupumilit, pumasok yung sasakyan na yun. Sa tingin mo, hindi madidismiss yun. Natural na ipahanap ko yun. Tanga eh, no? Tanga! Kakainis to si Sir Norman Mangusin. Data privacy nga eh. Niladlad mo yung yung information na hindi dapat eh. Ano ba? Sa buhay ko yun eh. So yung mga kinaso nila na yun, dismiss yun instantly. Kaya pilit nilang itinatago yung kaso para hindi ako maka-attend, ha? At para mawarrant ako. At least makakapag-bail ako. Eh, ang problema, pinuntahan na ngayon ng mga abogado ko. At pinapirma na ako. Eh, di mali-dismiss na. Pero yung ikinaso ko sa kanila, naku po, mabibigat lang. Talagang yun ay cyber criminal. Kasi talagang sama-sama sila. Parang sindikato silang lahat eh. Magkakakunayb sila eh. Yung may telescope sa batok ko. Yung pag-video ng bahay ko. Pag-video talaga yan. Magtatanggi mo ba? Kahit i-delete pa nila ngayon. Syempre, pumunta na ako ng Camp Crame Cybercrime Division. Eto. So, yung Camp Crame ang gumawa ng pre. Actually, kung pumunta ka doon, bibidyo mo dapat yun eh. I don't know, baka bawal sa loob, no? Maging fair naman tayo kay Sir Norman Mangusin. Bawal ba sa loob ng Camp Crame mag-video? Pero alam ko, gagawa ka ng paraan eh. Na mabidyohan mo yun eh. Yung sa, Hindi, sorry sir ha. Sorry sir kung baka mamaya isipin mo sa amin puro kami duda. Ang dami mo na kasing kasinungalingan, sir. Kaya hindi mo rin kami masisi na bawat daldal mo pagdududaan na. Di ba? Hindi mo kami magsisisi kasi. At sila ang magpe-presenta sa huwes nun. Just in case. May kulong yan. Ayan ha, binasabihan ko na kayo para makapaghanda-handa kayo sa trial. Asip naman na na hindi available din yung yung ikakaso mo, 'di ba? Kung may ikakaso ka man, sa tingin mo, yung kakaso nila sa iyo available tapos ikakaso mo hindi. Hindi mo nga masabi kung anong kaso yung yung ikakaso eh. 'Di ba? Anyway, proceed tayo, no? Ano pa bang meron dito sa Next. Ito naman yung issue. Ano pa ba yung Di ba nagpa-renew ka ng may kinikwento na naman si Sir FLM dito. Naghahanap ko away kanina eh. Naks. Andun yung andun yung isang motor at saka yung isang sasakyan. Pinarehistro kanina. Very professional naman sila. At gusto ko nga hindi rehistro para mabigyan ako ng dahilan pag hindi nagwala ako sa Land Transportation Office kanina. Talaga namang naka-ready na yung mga camera. Magla-live ako doon. Ang daming camera. Pag nagkikwento talaga to si si Sir Norman Mangusin pero hindi siya Duchenne smile eh. Alam niyo ba yung Duchenne smile, mga kababayan ko? Halata mo kahit nakangiti siyang ganyan. Kahit nakangiti siyang ganyan, halata mo may problema pa rin siya sa mata niya. Ang Duchenne smile kasi, mga kababayan ko, sorry medyo maliwanag na yung araw. Inabutan na ako ng araw eh. Ang Duchenne smile, makikita mo pag 'di ba,
Kahit hindi nyo nakikita yung bibig ko, pag ngumiti ako, nakikita nyo nakangiti ako dahil nakasingkit ako eh. Pakita ko sa inyo yung Duchenne smile. Mahahalata mo na nagpapanggap lang ang tao na masaya. Diyan sa Duchenne smile na yan. Yan o. Pag nakangiti siya na, may hanap tayo ng magandang... Pag Duchenne smile, ibig sabihin, totoong maligaya siya. Pero pagka hindi siya Duchenne smile, nagpapanggap lang. Ito yung dalawang itsura, no? Parehas naman sila nakangiti. 'Di ba? Ano ko lang muna to, wait lang. Parehas silang nakangiti, pero dito sa kanan, mapapansin mo na sa mata niya may dinadala pa rin siya. Ang Duchenne smile kasi yan yung eye smile eh. Ito, pagka tuwang-tuwa siya, makikita mo sa mata niya na masaya din. Ito, nakangiti siya, pero yung mata niya, may dinadala. Ito ngayon na nakikita natin kay Sir Norman Mangusin dito. Diba? Yung mata niya, hindi naayon dun sa sa kinikilos niya. Kupal-kupaling ko sana sila ro kanina. Talagang tawag atensyon na tayo talaga kanina. Pero saludo ko dun sa mga member ng LTO. They are very professional. Sir, ito po. Paano muna? Pa-initial muna natin to, sir. The initial. Sir, pila ako kayo. Sabi ko sa bata ko, pila. Sir, bayaran nyo na ako. Pinayaran. On the spot, binigay yung registro. Anyway, so next, no? Uy, may paring light na daw, si Sir. Tapos ito parang, parang pinaka-tumatak sa akin eh. Wait lang ha. Ito yung sinasabi niya dito. Ako yung pag-uwi ko, napagsabihan nga ako eh. Bakit ka pumatay? Ito, parang, kunyari, meron ditong wait lang ha. Uwi ko dun. Ito yung, nakikita mo may regret siya sa nangyayari. Diba? Kung papanoorin mo kasi ito. Umuwi ako. Biruin mo, pag uwi ko dun, 2 probinsya yung inuwian ko. Isang Ilocos Norte, isang Isabela. Puta, parehas para ako napagtulungan dun punta ako Isabela. Ganon din na naman ang sinabi sa akin ng nanang at saka ng ninong. Sabi niya, alam mo kung anong pagkakamali mo? Pumatol ka sa basura. I think medyo totoo naman yun. Pero yung word na pumatol ka sa basura, mukhang hindi sinabi yun. Parang siguro pinagsabihan siya na masyado ka kasi mayabang eh. Hindi mo kinikilala yung pinapatulan mo. 'Di ba? Feeling ko yun na nangyari. Pero sa version niya, pumatol ka sa basura. Alam mo naman si Sir Norman Mangusin. Laging may dagdag bawas yung Hindi na ako nakakibog. Kumain na lang ako. Sabi ko, akin na lang yung benta ng bigas. Wala akong pera kung ulay nila. mo? Wala daw siya pera. Parang hindi niya na talaga mapigilan. Ayun, medyo may pagkatotoo yun. Kasi hanggat maaari, hindi niya sasabihin na wala siyang pera eh. Sa isang taong katulad nito, sorry, nasisilaw-silaw na ako. Andiyan na yung araw eh. Sa isang taong katulad nito, hindi niya aaminin yun eh. Nakakahiya kasi yun eh, yung walang pera eh. Pero subconsciously, naikwento niya na wala siyang pera. Diba? Akin na lang yung benta ng bigas. Wala akong pera kung ulay nila. Diba? Stress na to eh. Well, yan kasi landas na tinahak mo eh. Totoo naman yung sinabi na na paulit-ulit yung sinabi yung pumatol na yan nasabihan ako.
Sabi niya, pumatol ka sa basura. Mas nagmukha ka tuloy basura. Wala, hindi ako nakasagot ah. Uwi ako ng Maynila ah. 'Di ba? Paulit-ulit niya sinabi 'yun. Kasi 'yun yung ano eh, 'yun yung regrets niya eh. 'Di ba? Nailalabas niya yung ano yung mga regrets niya nang hindi niya alam. Isa na naman uli 'yan eh, no? Inulit na naman niya uli dito, ibang version naman ito. Kumbaga, ako yung pag-uwi ko, napagsabihan nga ako eh. Bakit ka pumatol sa kakaining itik? Diba? Ito naman kakaining itik, hindi naman basura. Pero same message. Talaga may pagsisisi na siya neto, men eh. Nagmukha ka tuloy sarsuela. Tama naman sila. Nagkamali ako. Bakit ka pumatol sa mga basura? Sabi niya, bakit ka pumatol sa mga basura? Sabi sa akin. Pero doon sa mga yung basura part, I think ano na modification niya na lang yun. Pero same yung message, no? Hindi ka na dapat pumatol. From the start kasi, napaka-unwise kasi nun, men eh. Well, pride kasi eh, no? Hindi mo na hindi mo na talaga mapipigilan pag ganun ka talaga ka-pride. Anyway, next, no? Ito last video. Ito ay kay Good Luck. 'Di ba? Ito na naman, may sinasabi na naman siyang bahay niya. Inaangkin na. Sabi niya, sa Batangas daw, asong bangkaw ay hinahayaan na lang. Eh, doon sa amin sa Ilocos Norte, yung aso sa tapat ng bahay namin, pag bangkaw na, iniihaw na namin doon sa cemetery. Nakita mo yung post ko? Oh, yung in-upload ko, bahay namin katapat cemeteryo. Bahay namin katapat cemeteryo. 'Di ba? Nag-aano naman bahay namin daw. Yung pala bahay ito ng supporter niya. Yung Odette. Ito naman si Kaaruba ito eh nung nagsasalita eh. Si Kaaruba po kritiko din ni FLM. Ayun yun yung tapat, ito yung sementeryo, tapat ng sementeryo. 'Di ba yung Bahay nga ni nila Odette to. Kapag malaking bahay, at maganda, binibidyo niya. Pero yung bahay ng mga magulang niya, hindi niya mapuntahan at ipagmalaki niya. Oo nga, no? Oo. Tignan mo, yung kaparehas mong hayop, tinatahulan ka, animal ka, ha? Nakakita ng pangit. Ha? So, bahay niya na yan, ano? Eh, doon sa amin sa Ilocos Norte, yung aso sa tapat ng bahay namin, pag bangkaw na, iniihaw na namin doon sa cemetery. Baka sabihin mo na naman sasakyan mo yan. Ha? Bahay ng isang supporter ni Kulaong yan. Ano ba yan? Yung mga supporter, bakit ano pa rin kayo? Pumapayag kayo na gamit-gamitin kayo? Well, decision nyo yan, ano? Yung isa rin na magaling magdrama. Ipagyayabang niya, pa-video-video. Akala mo, sa'yo yan. Hindi sa'yo yan, tanga. Eh, doon sa amin sa Ilocos Norte, yung aso sa tapat ng bahay namin, nakita mo yung post ko? Yung post niya in-upload pala ko. yun. Bahay namin katapat cemeteryo. Bahay namin. Kaming mga nakakakilala sa inyo, alam namin yan. Di ba? Kinakudit nga yan. Yung nga pala yung sementeryo, no? Si Cementerio Girl. Diyan siya tinitira noon eh. Bago siya umuwi. Andito si Leon Javier. Di ba? Huwag mong sabihin sa'yo na naman yan, Kulaong. Kay Kwan yan. Sa pamilya ni Odette, bisitasyon.
Hindi sa'yo yan. Huwag ka na naman magyabang. Bakit kayo pumapayag na gamitin kayo, no? Yung mga pag-aari nyo. Ano ba? Gising na. Nagkataon, Ito naman yung ano, yung kwento doon sa Ilocos, ano. kaibigan ko yung mayor doon na ang pangalan Ferdinand Sale. Kaibigan ko si ex-mayor Ferdinand Sale. I don't know kung mayor pa rin ba siya ngayon. Nung binerify ko kay Mayor Sale, Mayor, pupunta po ako sa area mo sa Pagudpod. In-invite ako ni FLM, sabi kong ganun, sa asyenda niya. Benji Acorda, andito kami sa Pagudpod, escapade ng mga asinderos. Ah, ito. Binabati ko si Gerard Duma, si Arian Arian. Ang lupit ni Lee Vlogger maghanap ng ano, no? Isa rin to, ito si Good Luck. Magaling ito maghanap ng ano eh. Ng mga video na ipagtatagni-tagni niya. Subscribe kayo dito kay ano, Lee Vlogger ito dati. Ngayon Good Luck na yung channel niya eh. After nun, tinawanan ako ni Mayor Sale. Sabi niya, ninyo, walang asyenda rito sa Ilocos Norte. Dito sa lugar ko, walang asyenda. At yung sinasabi mong Francis Leo Marcos, hindi taga rito yan. Pumupunta yan dito, namumonitor namin, may mga kasamang Chinese. Yun ang pagkakakwento sa akin ni ex-mayor Ferdinand Sale. Naniniwala sila minsan sa sarili nilang kasinungalingan. Tama ba yun? Biruin mo yung naniniwala ka sa sarili mo kasinungalingan. Mahirap yun. Di ba? Mahirap yun. Anyway, mga kababayan, ako ay matutulog na. Ano? Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.